Magandang gabi ho sa inyo. 6:56 ng gabi. Ngayon po ay Sabado, May 17, 2025. Salamat sa Lord sapagkat natuloy ho tayo ngayong Sabado. Kahapon wala tayong broadcast. Papapansin niyo po na medyo naatraso yung ating atrasado yung ating oras. Okay lang po, mahalaga po tayo natutuloy. Opo. Salamat lang sa Lord sapagkat nandyan ho kayo para manalangin at patuloy ho na sumuporta sa ating ministeryo dito sa online. Tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, sa opportunity ho na ibigay niyo sa amin upang pinsan pa magkausap patungkol po sa usapang OFWs at sa Gospel of the Day. Niling po namin na ipatubay, Banal na Espiritu, bigyan kami ng pagkaunawa at ma-enjoy po namin ang inyong salita. Salamat sapagkat kayo ay napakabuting Diyos. Maraming salamat sapagkat hindi ho kayo nagbabago ng pakikisalamuha sa amin. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa lahat at purihin po ang inyong pangalan sa gabing ito. Salamat po sa opportunity na merong ganitong klaseng broadcast. Kunin niyo po mataas na papuri, Ama, sa mga oras na ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Right, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops, mga kaparian natin, Monsignor, sa iba't ibang parokya, nationwide. Magandang gabi ho. Ganun din yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, kay Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang gabi, Padge. Kay Father Nobles at kay Father Egay. At sa lahat po ng mga miyembro at mga opisyales ng nabanggit na simbahan. Magandang gabi po. Diretso na tayo, mga kapatid. Bago tayo dumiretso dun sa ating gospel. Opo, usapang OFW po tayo kasi pag Sabado. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang balita rito na tungkol dito sa Department of Migrant Workers. Ang ating Secretary Hans Leo Cagdac, naalala niyo yung nangyari doon sa NAIA Terminal 1 noong May 4? Di ba? May isang bata ron, kung di nagkakamali, binawian ng buhay yung bata. Maghahatid lang sana sa kanilang tatay. Sa kanyang tatay pa abroad, pero iba naman ang nangyari. Isang SUV ang nakadali ho sa bata at sa iba pa na may mga nasugatan po ginawa po ng secretary ng migrant workers na si Hans Leo Cagdac ay personal niyang chineka po ang kondisyon ni Cynthia Masongsong. Ito po yung asawa ng OFW na si Denmark Masongsong. Dahil na-confine po ito o na-check-up doon sa Taguig City Hospital. Ay po rito kay ating Secretary Hans Leo Cagdac, ay titsakin niya na itong si Masongsong ay makakatanggap ng suporta mula sa gobyerno. Kasama ho dyan yung therapy para kay Cynthia at yung psychosocial counseling para sa buong pamilya. Ito ay direktiba ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. para ho matiyak ang kaayusan ng buong pamilya po ng Masongsong family. Ang OFW na si Denmark sa si Cynthia ay sila yung magulang ni Malia Cates Yuchen na binawian nga ho ng buhay doon sa pagkakaroon ng problema doon sa NAIA Terminal 1 noong May 4. Naalala nyo? Opo. Kaya ho, ipanalangin ho natin na itong ginagawa ho ng
Department of Migrant Workers sa mga OFWs natin ay magpapatuloy po. Alam po ninyo, napakahirap minsan na maliban natin, di ba? Noong nangyari doon sa NAIA, noong May 4, na isang bata ay magbubuwis ng buhay dahil po sa aberya doon sa sakyan. Di naman sinasadya nakita naman natin, pero nakita mo rin yung disgrasya Magandang gabi, Stanley Rat, bro. Salamat for joining. Yan po yung technician natin dyan sa DYAF. Maraming salamat, Stanley. God bless. At syempre, ganoon din sa ating dalawang engineers. Engineer Joseph Murillo, saka si Engineer Carlito. Ayan. Ate Ya Montejo, magandang gabi ho. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Mga kaibigan, itong Department of Migrant Workers ay puntahan po ito yung mga nagnanais lumabas ng bansa para ho makaiwas po kayo sa illegal recruiter. Dito sa Department of Migrant Workers na website, marami ho kayo makikita rito. Patulong lang ho kayo doon sa mga medyo mahihirapan. May mga pamangkin naman kayo, kaibigan na alam kumalikot sa internet. Patulong ho kayo para ho hindi kayo magka-problema kung lalabas kayo ng bansa na mahihingan kayo ng pera ng illegal recruiter. Hindi kayo dapat basta-basta nagbibigay. Kaya yung mga makikita nyo dyan, mga pumupunta dyan sa inyong lugar at parang kumukuha ng mga interesado magtrabaho sa labas ng bansa, bawal po yun. Kaya magtanong-tanong kayo, mas maganda magtanong ho kayo kaysa magka-problema kayo. May sasangla nyo ang lupa ng nanay ninyo, maibebenta ang kalabaw, pero iiyak ka rin doon sa airport kasi hindi ka makakalis. Kasi nga questionable yung mga dokumento at ikaw ay biktima ng illegal recruiter. Sana wag naman. Puntahan nyo itong Department of Migrant Workers, mga kaibigan Katoliko. Marami ho tayong papakinabangan dito. Magtanong-tanong po kayo para hindi kayo magkakaproblema. Sige. Dadako na tayo sa salita ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Tayo po ay nasa John chapter 14, verse 7 to 14. Nasabi po sa wikang banyaga, Jesus said to His disciples, "If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do not know Him. From now on, you do know Him and have seen Him." Then Philip said to Jesus, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Now Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? That the words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing His works. Believe me," sabing ganun ni Lord. "Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father, and whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son." Gusto ko lang tutukan dito yung isang parirla, mga kaibigan, na sinabi ng Panginoon, "If you know me, then you will also know the Father." Ano ba kailangan, mga kapatid, para makilala mo mabuti ang isang tao? Ano po kailangan? Kailangan po diyang panahon. Naalala nyo yung inyong pinakasalan? Nung makita mo ba yung babae, pinakasalan ba kagad? Hindi It takes at least 1 year to know the person. 1 taon, makikilala mo na yan. Pero actually, hindi mo pa nga nakikilala kasi akala mo nakilala mo na yung babae sa 1 taon, pero marami palang sekreto. Nung naging asawa mo na,
marami kang natuklasang sekreto. Kasi makikita mo lang naman yan, lalabas yan dahan-dahan pag mag-asawa na kayo eh. Magandang gabi, Bro Jem Essentialis. Ganoon din kay Jansen Isaac Dalisay. Maraming salamat po for joining sa ating online broadcast po. Kailan po dyan ang sapat na panahon? Marahil isang taon po pwede na sa isang banda para makilala natin maski pa paano ating nga gusto maging partner. Ganoon din naman sa mga kaibigan, di ba? Mas maganda ho talaga bago nyo pakasalan, dapat kaibigan nyo muna. Kaysa yung dumiretso kayo na niyaya nyong pakasal, hindi mo masyadong kilala yung babae o yung lalaki. Especially medyo maging mapanuri ang babae kasi in any given relationships, babae lagi ang nasa problema kapag relasyon, nagkakaproblema. Kasi nga po, madaling ma-fall ang babae. Akala niya, okay, pogi, may sasakyan, maganda, built ng katawan, etc. Okay na. Hindi ho. Tignan mo dyan yung kanyang spirituality. If you are a Catholic, dapat Catholic yung magiging boyfriend o girlfriend mo. Yan ang pamantayan. Hindi lang basta Catholic, kundi practicing Catholic. Now, when I say practicing Catholic, hindi lang ito pasimba-simba pagkalinggo. Hindi ho. Dapat ito ay seryoso sa pananampalataya. Alam niya yung turo ng simbahan. Ikalawa meron siyang nagpa-participate siya ron sa kanyang, meron siyang ministry. Kaya nga ho, kung ang objective lang ng isang Katoliko sa Pilipinas dumalo lang sa misa, problema ho yun. Kasi hindi ho yun Mali pong sistema ng pagkakatoliko yan sa Pilipinas, yung pasimba-simba lang. Hindi ho pwede. Ricardo Sampani, magandang gabi bro. Ganon din kay Mer S. Salamat for joining sa ating broadcast. Hindi po pwede. Para makilala mong isang tao, kailangan mo yung panahon. Sapat na panahon. Sabi ni Jesus, if you know me, then you will also know my Father. Okay. Kaya yung title natin dyan sa ating broadcast, Knowing Jesus. So pagka hindi mo kilala si Jesus, may problema ka sa dulo. Now, dapat ba huminto ka lang kaya nakilala mo si Jesus, period? Hindi ho. Yun yung preliminary yun. Yun yung una. Para sa isang mabungang relasyon, dapat makilala mo. At isa sa mga factors para makilala mo ang tao, si Jesus, at sino mang magiging kaibigan mo, you need time. Quality time. Pangalawa, kailangan nyo mag-usap. Di ba? Now, kailan tayo nakikipag-usap sa Lord? Pag tayo nagdadasal. Opo. Maraming salamat, Bobby Taruk, for joining, bro. God bless. Importante ito nag-uusap, yung open communication. Hindi pwedeng ikaw lang nagsasalita. Lahat yung partner mo, kaibigan mo, meron time magsalita. Importante yun yung give and take, no? Wag lang yung parang opinion natin, yung nasusunod o na gusto natin tayo na highlights, ibang tao hindi natin bigyan ng opportunity magsalita. Hindi ko pwede yun. Sa anumang relasyon, dapat merong bukas na komunikasyon. Pansinin niyo yung partner mo, yung asawa mo ngayon. Na-build ba sa atin yung may nag-uusap ba tayo na maayos? Minsan nakapag-desisyon ka na, hindi ka man lang nakipagkonsulta doon sa asawa mo, mali po yun. Tama na tayo ang magdi-decide, yung lalaki. Tayo yung final say. Pero bago yung final say, pag sa kamera yan, pinag-uusapan pa yan May mga deliberation pa yan Wini-weigh natin yung desisyon. Kasi once magkamali tayo sa desisyon, sayang yung time, sayang yung pera. Kaya para hindi tayo maiwasan natin magkamali hanggat maaari, kailangan natin mag-usap. Balansein natin, tama ba itong desisyon na to? So, ang key factor dyan, mag-usap na maayos. Kaya kung hindi ko tayo mag-uusap, problema hong malaki yan. Pansinin nyo, sabi dito ng Panginoon, if you know me, then you will also know my Father. Bakit nasabi ng Lord dyan na if you know me, then you will also know my Father? Kasi nga si Jesus yung exact representation ng God the Father. Okay.
Lahat ng gusto mong malaman sa God the Father, bagay yung katangian nasa Panginoong Yesus. That He is loving, He is kind, lahat ng magandang attributes nasa Panginoong Yesus. Wala po tayong hahanapin ng iba. Kaya lang ang susi, alam ba natin, kilala ba natin si Lord? Etong si Philip, nagsabi sa Panginoon, Master, show us the Father. Sabi ng Lord sa kanya, ano ba pinagsasabi mo na show us the Father? Pag nakita mo ako, nakita mo yung Diyos Ama. Sabi ng Panginoon. Tagal-tagal ko na kayong kasama, hindi nyo pa kilala. Para ba na-insulto ang Panginoon Diyos ng sinabi ni Philip, show us the Father. Sabi ng Lord, importante dyan, paganahin nyo yung pananampalataya nyo. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Ano pa kailangan dito? Hindi lang po yung panahon. Kung gusto natin makilala ang Panginoon Diyos, ipaniwalaan natin, mga kapatid, yung salita ng Panginoon Diyos. Now, wala na si Jesus sa lupa. Ano naiwan? Simbahan. Para makilala mo si Jesus, dapat nandun ka sa tamang simbahan. Ano tamang simbahan? Simbahan Katoliko. Wala na iba. Wala tayong magpaligoy-ligoy, mga kapatid. Tayo ang tunay na church. Marami mga churches, mga local churches, mga denominations, 40 plus thousand worldwide. Di ho nagtayo ang Lord ng denominations, sekta. Ang tinayo ng Lord, I will build my church. Hindi ho sinabi ng Lord, I will build my churches. Hindi sinabi ng Lord, I will build denominations. Hindi sinabi ng Lord, I will build sects. Hindi ho. Isa lang simbahan ang tinukod na ating Panginoong Yesus. Yan po yung Catholic Church. Yan po yung Roman Catholic Church. RCC. So kung ang tao po ay hindi siya mapupunta sa simbahan, hindi niya makikilala ang Panginoong Yesus. Nag-aasam siya ng liwanag, walang liwanag outside ng simbahang Katoliko. Primarily. Bagamat kinikilala po ng simbahan na itong mga Protestante at mga Evangelical, mga kapatid din natin. Okay? Pero ang tamang dapat puntahan ng Pilipino sa Pilipinas, maski saan pa nakatira yan o nagtatrabaho ang Pinoy sa iba't ibang kontinente, ang Catholic Church ang puntahan niya sapagkat ang Catholic Church lang ang nag-o-offer ng malinaw na direksyon sa kaligtasan. Wala na hong iba. No, ako'y pastor pa for 30 plus years. Akala ko Baptist ang sigurado Opo, akala ko Baptist. Kasi sa amin, tinuturo na yung katiyakan ng kaligtasan assurance of salvation Pagka daw tumanggap sa Panginoon Diyos, ligtas na, pwede mo malaman agad-agad yung kaligtasan mo, now na. Sa Katoliko, walang ganon. Kaya mapapansin nyo sa turo ng Katoliko, importante yung yung turo ng simbahan. Pananampalataya in itself, importante ho yun. Pero liban sa pananampalataya, mahalaga yung paniniwala ng isang tao doon sa turo ng simbahan. Kung lalabas ka sa turo ng simbahan, magkakaproblema ka sa kaligtasan mo kasi wala ibang pwedeng mag-offer ng tamang kaligtasan maliban sa simbahang Katoliko. Bagamat hindi yan papaboran ng Protestante at mga Evangelical at mga sektang sumulpot lang sa Pilipinas. Opo. Now, sinasabi ko sa inyo, hindi natin kailangan makipag-away sa mga Protestante at sa mga sektang sumulpot. Hindi. Ang dapat lang natin gawin, i-share natin sa kanila ang salita ng Panginoon Diyos kasama yung buhay natin. Hindi tayo dapat makipagdebate. Hindi yan ang pakay. Ang evangelization ay ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao. Now, gusto ko itong sabihin sa inyo, huwag na kayong masyadong mag-exert ng effort kunin yung mga umalis sa simbahang Katoliko na lumipat na sa Protestante. Hayaan nyo na po sila doon sa isang banda. Kasi nakakapagod po yun pagka mag-exert ka pa ng effort Pagdasal po natin
na sana ho magamit ng Lord itong katulad itong broadcast na ito, na sila ay mahimasmasan, na sila ay bumalik sa simbahan. Ang kailangan natin pokusan sa panahon natin ngayon ay yung mga naiwan sa simbahang Katoliko. Alalayan natin, turuan natin ng turo ng simbahan. Ang iba sa inyo rito ay mga katekista siguro. Ako hindi ko pa natatapos yung aking training sa pagiging katekista eh. Cycle A pa lang ho'y natatapos ko eh. Meron pang cycle BC pa yan eh. O kaya D. Pagkatapos yan, may 1 taon pa na institute yan para maging legit ako na katekista. Papunta ho ko doon. May plano si Lord para doon. May desire ako doon na maging legit na katekista ng Roman Catholic Church. Pero hindi ko hahayaan na ika nga o magiging hadlang na hindi ko pa natapos yung training, hindi ako mag-share. Kasabay ng pagsasanay, nagkukwento ka patungkol sa Panginoon. Hindi masama yun. Opo. Oo. Hindi po masama yun. Mga kapatid, hindi lang po yung salita ng Panginoon Diyos, kundi yung gawa ng ating Panginoon. Again, wala na si Jesus sa lupa. Ang naiwan yung simbahan. Naiwan yung mga bishops, yung mga pare. Naiwan tayo ng mga magkakapatid. Naiwan tayo ng mga dumaan na sa binyag, sacrament of baptism. Hindi ho ba? Tayo po ay dumaan doon sa ikalawang sakramento na the sacrament of confirmation at yung Eucharist, yung pangatlo. Yan po yung Christian initiation na importante sa atin bilang mga Katoliko. Pero probably marami pa sa Pilipinas ang hindi naintindihan po yan. Kaya nga nakakalungkot eh. Sabihin nila, kilala nila ang Panginoong Hesus, pero ang buhay parang hindi umaakma doon sa Biblia. May problema tayo. Kung ang buhay natin taliwas doon sa ating sinasabi. Kaya minsan di natin maano yung mga protestanting kaibigan natin eh. Kasi nasasabihan tayo, anong klaseng buhay meron kayong mga Katoliko? Simba kayo na simba pero yung ugali hindi nagbabago, etc. etc. Yun talaga yung makikita sa atin. Kaya ho, mga kapatid, magandang tignan natin ng pansin yan. Hindi ho yan masama kung tayo magkakaroon ng reflection. Oho, hindi ho masama na maisip natin minsan, o nga no, may point din naman yung mga taong yun. Okay? Importante sa atin kung sinasabi natin tayo ay nasa tamang simbahan ng Panginoong Hesus, dapat kasabay talaga dyan yung buhay natin maayos. Hindi naman perfect, pero maayos lang yung buhay natin. Na hindi tayo parang kilala sa community na palautang. Okay lang sana kung uutang pero nagbabayad ng tama. Opo. Pagka sinisingil po kayo, wag po kayong mas matapang pa ho kayo na may mga utang. Oho. At yung inargabyado nyo, kaparesyo lang Katoliko. Wag ganon, ha? Pagka ng utang, ibalik po kung ano man yan na pagkasunduan po ninyo. Para hindi ho napupulaan ng Panginoong Hesus at yung simbahan ni Lord. Sino po nagkikreate ng problema? Madalas tayo rin. Kaya nga ho, makakatulong, balikan natin tong relasyon natin sa Panginoon. Do you know Jesus? Kung kilala mo ang Panginoon Diyos, kapatid, mag-e-exert ka ng effort, meron kang time. Time na magbasa ng salita ng Diyos, time na alamin ang turo ng simbahan, meron kang time to serve the Lord. Hindi lang ikaw, kundi yung entire family. Oho. Huwag niyong isipin na pag naglingkod kayo, kanya-kanya kayo. Hindi ho. Mag-serve tayo as a family. Oho. Sino ba dapat manguna dyan? Tatay. Hindi po yan trabaho ng nanay. Unless na lang OFWs po yung asawa nyo. Siyempre, kayo naiwan sa Pilipinas, kayo mag-lead sa mga anak nyo. Pero kung kayo po nasa Pinas lang din, dapat si tatay yung nangunguna. Opo. Makakatulong to mga kapatid. I hope na-encourage kayo dito sa ating mga pinag-uusapan. Hindi ko kayo pinapagalitan mga kapatid. Ito po ay paalala ng dating pastor. Opo. At ngayon po'y Katoliko na. Oho. Hindi po ako nagsesermon sa inyo. Ito po ay paalala lang mga kapatid. Baka po kasi tayo nakakalimot. Importante yung pananampalataya. Importante yung panahon.
Tignan mo rin yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Maganda yan eh. Oo, tignan mo yan. Yun ang kulang sa atin minsan eh. Iniisip natin eh, dami tayong problema. Po nakaligtaan natin, ang Diyos pala napakabuti sa atin. Oo. God is good mga kapatid. Oo. Alam nyo kung hindi ho mabuti ang Diyos sa atin eto nga lang, pagka pumutok yung kanlaon dito sa Negros Occidental, di dapat nagamatay na lahat yung mga tao sa paligid ng bulkan eh. Pero hindi, God is good. The mere fact na kaninang madaling araw nagising ka kapatid, God is good. Kaya wag ho kayo magtatampo sa Diyos, no? Marami tayong problema hindi nawawala eh. Huwag nyo ipagdasal na mawala problema. Mali pong dasal yan. Ang tamang dasal, Lord, inaalaw nyo tong problema na to, may purpose kayo. Ang pagdasal mo, yung isustain ka ng Lord araw-araw. Na habang dumadaan ka sa iba't ibang klaseng pagsubok, hindi isang klase yan, iba't ibang klase. Pagsubok sa relasyon, sa pangkalusugan, sa trabaho, di ba? Maraming klase yan eh. O, nabigyan ka ng Lord ng pasensya. Na maintindihan natin, ay ito pala, pinadaan pala ni Lord tong problema na to. Hindi para pasakitan ako, kundi pinadaan pala ng Lord, pina-experience pala to sa atin para makayanan mo yan sa biyaya ng Diyos, and then pag nakayanan mo yan, may maituturo ka sa ibang kapatid na may pinagdadaanan din. Yan ang purpose. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo pinadadaan ng Lord sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay? Bakit halos kada hindi pa nga tapos yung problema, may panibago na naman, para lang damit, no? Nagpapalit no, pag naligo tayo, no? Yung problema, no? Hindi nawawala. Mga kapatid, huwag kayong magdasal na mawala problema. Hindi ho talaga mawawala yan. Nagpapalit lang. Na yung ayusin ng Lord yung ating puso, yan ang importante. Ayusin ni Lord yung ating puso. Laida Hontilla, salamat. Junior Coronel Bro, salamat. Ganon din kay Mama Annalyn Calixtro. Leng Maputi, maraming salamat po for joining. Mga kaibigan, as I close, ito pinag-uusapan natin ito ay maganda to, mahalaga to mga kapatid. Ito'y paalala lang po, galing po sa inyong kapatid na si Brad Calix. Wala po ko intensyon na sakta ng damdamin nyo, no? Pag nasasalita ako rito, wala po. Ang akin nasa isip at puso ay ma-share sa inyo ang pinapa-share sa atin ng Lord. Ang mensaheng ito ay bago mo to napakinggan, dumaan muna kay Brad Calix ito. Ako muna yung binira ng Lord, no? Tinatama ni Lord yung ating karakter. Pangalawa yung puso natin. Magkasama yan. Hindi pwedeng hindi tayo matuto sa mga ginagawa ng Lord sa ating buhay. Kasi gusto ni Lord yung humility, yung kindness, no? Nandyan yan eh. Parang katulad tayo ni Lord. Kaya may mga pagkakataon, matigas ang ating ulo, mahirap tayong pagsabihan, mga nagmamagaling tayo minsan, kasi nga may pera, mayaman, may itsura, may kotse, maraming investment, hindi lang sa Pinas, kundi sa labas ng bansa. Mga kapatid, paprangkahin kita, ang buhay maikli. Ikaw na yung pinakamayaman dito sa Pilipinas. Ano naman kung kayo po'y pinakamayaman? Ano naman kung kayo ang pinakamatalino? Ano naman kung kayo ang pinakamatalino? Nasa iyo na lahat. Pero kaibigan, hindi mo pwedeng burahin ang isang katotohanan. Mamamatay ka rin. Ang nakakatakot kaibigan, okay, nag-focus ka sa karir mo, investment, sa pamilya mo, etc. Hindi masama, okay po yan. Pero nakalimutan mo yung obligasyon mo na magkwento sa iba. Nakalimutan mo yung tropa mo sa high school, sa elementary. Nakalimutan mong i-share sa kanila ang Panginoong Hesus. Nakalimutan mong ikwento na meron palang simbahan na itinayo ang Panginoong Hesus. Masyado kayo nag-usap tungkol sa buhay ng may buhay. Pinag-usapan nyo ang basketball, ang NBA. Napag-usapan nyo na ang ibang mga bagay, pero hindi sumagi sa isip mo kaibigan na ikwento si Jesus. Ano ang sitwasyon ng kaibigan mo later on? Mapapahamak po yun. Baka ikaw rin mapahamak. Kasi wala kang ginagawa sa lupa.
nakakonsentrate ka sa trabaho. Hindi masama yan, importante yan. Sa relationship, okay yan, pero kulang. Kapatid, maglingkod ka sa Lord hanggat may opportunity. Hanggat malakas po kayo, maglingkod tayong sabay-sabay. Hindi ho dapat ang goal natin, makapagsimba lang tayo paglinggo, okay na. Mali po. Mali pong mindset yan, hindi po yan ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, mahal si Jesus. Pangalawa, lumalayo sa kasalanan. Pangatlo, inaayos ang pamilya. Ikaapat, involved ka sa parokya. Meron kang ministry, may apostolate ka. Meron kang works of mercy. Mga kapatid, hindi ito pasimba-simba lang. Hindi ito pa-confess lang kay Father kung gusto mo, pagka-trip mo lang. Hindi ho. Hindi ganyan ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, binanggit ko na, mga kapatid. Tanong, seryoso ka ba na sumusunod kay Jesus? Are you really a follower of Jesus? Sino ba laman ng utak natin pag nagigising tayo? Sino mas mahal mo, ang cellphone mo o si Jesus? Sino mas mahal mo, yung karir mo o si Jesus? Sino mas mahal mo, yung asawa mo o si Jesus? Dapat mas mahal natin si Jesus. At lahat ng bagay, secondary. Yun ang bottom line. Mga kapatid, alam ko sa isang banda, napakahirap unahin ng Panginoon Diyos. Opo, naintindihan ko po yan. Pag sumikapan lang po natin, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos na mauna lagi si Lord. Lahat tayo nagkakamali. Si Brad Calix, magsimula sa Santo Papa, Pope Leo XIV, papunta ng Cardinal sa mga Archbishop, sa mga Bishops, sa mga pari natin, sa mga diakono at sa layman. Mga kapatid, lahat tayo nagkakamali. Pero hihinto ka ba dahil nagkakamali ka? Hihinto ka ng magdasal? Hihinto ka ng dumalo sa misa? Hihinto ka ng gumawa ng mabuti sa kapwa? Hindi ho. Dire-diretso lang po tayo. At sana, pagdating po sa dulo, at least nasa purgatorio tayo lahat. Sabihin nyo, Brad Calix, bakit purgatorio lang? Di ba pwede dumiretso sa langit? Hindi ka pwede dumiretso sa langit. Alam mo kung bakit? Walang kasalanan na tinatanggap sa langit. Kaya dadaan ka muna doon sa lugar ng purgatorio para linisin po tayo. Di ba madalas ko sinasabi sa inyo, pag namatay ako, ang desire sana ng heart ko, magbantay ako rin sa purgatorio. Oo, magbabantay ako doon. Oo. Masama ba yon na magbabantay ako sa purgatorio? Hindi masama yon. Kung igagrant ako ng Lord, magbabantay ako ron. Baka ako pa lang yung nag-volunteer na magbabantay doon, taga-Pilipinas pa eh. Oo. Pero sabi ko yan sa Lord Lord, pwede ba magbantay sa purgatorio? Kasi papunta naman talaga ako ng purgatorio eh. Paano ko natiyak na papunta akong purgatorio? Nagsusumikap ako doon sa, ako ay nasa state of grace. Umiiwas tayong hanggat maaari magkasala. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. At least sigurado ka doon sa purgatorio. Opo, doon tayo, lahat papunta, wala akong dedirekta sa langit. Mendoza Dani, maraming salamat bro, salamat sa pag-join ha. Oo. Kaya sana ho, ma-encourage kayo mga kapatid. Sana buong pamilya natin kilala ang Panginoong Yesus. Buong pamilya natin naglilingkod sa Panginoon. Buong pamilya natin walang yabang. Humility. Sarap no? Bagamat di talaga nawawala ang mga pagsubok sa buhay, kada buwan nandyan pa rin. Ang pag-asa natin si Lord biyaya lang talaga ng Lord, kaya tayo nabubuhay. Opo. Announcement mga kapatid, if you would like to talk to Bro Al Calixtro, aka Brad Calix, pwede naman ho, 0950-266-9596. Kung gusto nyong counseling sa mga anak ninyo, sa pinagdadaanan nyo sa buhay bilang mag-asawa, available si Brad Calix para po dyan sa pag-uusap na yan. Opo. Para ho kayo magabayan din ho ng konti pagdating ho dun sa salita ng Panginoon Diyos. But I suggest, after natin mag-usap, you talk to your priest. No? Importante po yan. Lahat tayo may mga tatay, may mga pastor tayo. Yung mga priest natin sa parokya. Makipag-usap kayo sa kanila.
Ang isang mahusay na pare ay mahusay na ama yan. Opo. Bagamat mga walang asawa yan, pero pagdating dun sa share sa atin na salita ng Panginoon Diyos at yung turo ng simbahan, malaking tulong sa atin yon. Oo. Sa mga pagkakasala natin, pag lumalapit tayo sa kanila, ano po yan eh. Yan, sila po yung extension, sila po yung extended na kamay ng Diyos sa lupa. Yan. Para ho tayo ma-encourage, magabayan po tayo sa ating buhay, pananampalataya. Bukas mga kapatid, mapapakinggan nyo ako sa DYRL sa radyo. Kada linggo po yan, alas 6 po ng umaga hanggang alas 7. Opo. Kung di ako nagkakamali, yan po yung aming oras. Ipag-pray ho natin na yan po ay gamitin ng Lord para lumakas sa mga Katoliko sa naaabot ng DYRL na himpilan sa radyo sa Bacolod. Oho, gamitin nawa ng Panginoon Diyos yan. Yun po yung ating panalangin. Suportahan niyo po si Brad Cali sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Kung hindi pa ho kayo subscriber mga kapatid, please subscribe. At pagka ho kayo nanood niyan sa YouTube, huwag niyo lampasan yung patalastas, yung advertisement. Opo, kasi nakakatulong kay Brad Calix yan para makaipon tayo, no? Na magagamit natin sa ministeryo po yan, ha? Pag nanood kayo sa YouTube, may mga advertisement po kasi yan, ha? I-diretso nyo lang yung advertisement. Huwag kayong mag-skip. Kasi malaking tulong kay Brad Calix yan pagka hindi kayo nag-i-skip. Yun po yung pakiusap natin. Hayaan nyo lang kung ilang patalastas yan, kung 2, 3, tapos itinutuloy yung aking pagsasalita. Lahat po yung mga reflections natin nakalagay diyan sa YouTube channel natin at nagpapasalamat tayo kay Bro George sa kanyang panahon. Siya po yung responsableng tao na nag-upload ng ating mga videos. Kaya Bro George, maraming salamat ha sa yung labor of love. Mga kapatid, kung gusto nyo mag-order po ng mga t-shirt o anumang mga items na pwede nyong magamit, punta ho kayo sa Facebook page namin, ang Catholic Merchandise. Yung kikitain po kasi niya, ginagamit namin sa pagtuturo, pagpunta sa ibang lugar, kasi mga CFD po kami, Catholic Faith Defenders. Wala pong budget na binibigay simbahan sa amin. Opo, walang budget. Kaya ho, ang grupo ay nag-initiate ng isang uri ng para makaano kami ng pondo. Opo, yan nga po yung Catholic merchandise. Maraming items yan. Itong pinaka-latest to ay yung itsura ng ating Santo Papa. Maraming sizes yan ng t-shirt. Punta lang ho kayo doon. Marami kayong pagpipilian, ha? Opo, maraming salamat po kasi yung kikitain ho dyan ay napupunta sa aming pag-held ng mga recollection sa mga paaralan. Pinupuntahan namin yung mga lugar sa Negros Occidental na mga parishioners na gusto nilang mabuo yung kanilang Catholic Faith Defenders. Wala naman ho kaming pondo. Yun dyan po yan. Yung kung makakabili kayo niyan, yung kikitain po niyan ay doon po umiikot, ha? Opo. If you would like to help Brad Calix sa ating ministry, marami pa tayong kailangan sa studio. Opo. If you could donate, just let me know mga kapatid. Nandiyan naman yung ating GCash. Kung nais nyong tumulong sa gawain ng Panginoon Diyos, walang pressure ito. Kung ano man ang nilagay ng Lord sa heart mo, yun lang yun, ha? Unahin mo yung simbahan mo. Importante yun, yung parokya mo. Unahin mo yun. At si Brad Calix na lang bahala ka na kung saan mo ilalagay yan. Mahalaga dyan, pag-pray mo kay Lord kung ano yung pwede mong i-donate dito. Pwede yung gamit pang studio. Depende yan sa'yo, ha? Oo. Walang pressure. Sinasabi lang natin to kasi ganun ang ministry. Si Brad Calix po full-time tayo na pastor dati. Wala tayong sideline. Bago pa ako naging Katoliko, nagbo-broadcast na ako. Matagal ng panahon ako nagbo-broadcast. Pero tumutok ako rito sa online nung panahon ng pandemya. Ako nagdesisyon ako bilang sumama sa Katoliko. Last year lang ho. Last year lang. Ilang buwan pa lang ho, mag-iisang taon pa lang tayo. Etong
Etong October 2025, 1 year na po tayong Katoliko. So ganun pa lang ho pero yung pag-aaral natin ng doktrina, 4 years ago, nagsimula na tayong aralin ng malaliman ang simbahang Katolika. Ha? Opo, kaya ho, i-consider po ninyo ang ministeryong ito kung nais po ninyo na makatulong. Yan, sige po. Sige, bago tayo manalangin, ay pinabati natin ang makasama natin dito sa ating broadcast, si Pastor Ray Navarro. Magandang gabi po, Pastor. Salamat sa pag-join. Si Mama Elsie Calixtro, ayan, mother ko yan. Diyan sa bahagi ng Rizal, salamat for joining. Mendoza Dani, bro, maraming salamat for joining. Leng Maputi, salamat po. Sa akin may bahay kay Annalyn, salamat ma. Kay Junior Coronel, God bless sa buong pamilya. Kay Laida Hontilla, salamat po sa pag-join ate ha, sa pag-share ng video. Kay Bobby Tarok, Bobby, salamat sa mga insights. Tuloy mo lang yan, Brad, ha? Saka doon sa isa natin GC. Huwag kang tumigil, Brad, sa pag-share kasi nakakatulong yan, kapatid. Sir Bingo Villahermosa, ang ating mediaman. Salamat, kuya. God bless po sa inyong pamilya at sa inyong ministeryo, ha. Pakikamusta ako sa Paris Pristo ninyo, sir. Kay Mer S, magandang gabi, Brad. Salamat sa pag-join. Ricardo Sampani, God bless. Kay John Zen Isaac Talisay, maraming salamat po. Jem Esenciales, bro, salamat dyan sa Granada at sa ating unit president na si Bro Doloso. Salamat sa lahat ng mga opisyalis dyan. Stanley, salamat bro ang technician natin sa DYAF. Sapagkat Katoliko ako, yan, DYAF ang radyo ko. Stanley, salamat. Kay Yam Montejo, salamat po. At sa iba pa na nakasama natin. Mga kapatid, bukas, kita-kits tayo sa DYRL sa radyo. Makikita nyo si Brad Calisopoli. Hindi natin makalimutan na maiano natin sa Facebook bukas. So, alas 6. Alas 6 ng umaga, kung di ako nagkakamali mga kapatid, bukas. Ipag-pray po natin yan. Pag po natin kaligtaan yung ating pagpunta sa ating mga parokya sapagkat Lord's Day bukas. Okay, binabati ko yung aming parish dito sa Sumag, ang San Juan Nepomuceno, sa katatapos po na selebrasyon. I think 117 na taon na yung simbahan eh. Napakarami na rin paring dumaan. At ang currently ho yung aming parish priest ay si Reverend Father Luan Torrefranca. Kasama niya si Father Nobles at si Father Egay. Maraming salamat sa inyo, Pads. God bless. At sama nawa kayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng may mga kaarawan sa gabing ito, happy birthday. At doon po sa mga couples na nagdiriwan ng inyong wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo mga kapatid, ha? Maraming salamat sa pag-join sa ating broadcast. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Kami nagdadasal sa aming Santo Papa, kay Pope Leo XIV, that you will give him the strength and wisdom sa kanyang pangunguna sa buong Katoliko worldwide. Dalangin namin ang talino't gabay, ang sumakanya. At hinihiling namin ang lahat ng kardinal sa Vatican, sa Roma, na patuloy siyang alalayan. Nagdadasal po kami na ang lahat ng mga kaparian, especially sa Pilipinas, ay magampanan po ang tungkulin. Na pagpastoran ang mga Katoliko na itong tema sa taong na ito na Pilgrims of Hope ay maging totoo sa bawat isa po sa amin. Nagdadasal po kami ng patuloy na enjoyment sa aming relasyon kay Lord at sana magamit nyo itong broadcast upang magabayan ng mga Katoliko sa Pilipinas.
Pagpalain niyo po ang pag-broadcast bukas sa DYRL sa Bacolod. Nawa po'y magamit niyo yon para ma-encourage sa mga Katoliko na maging seryoso, na mas maging malalim pa relasyon kay Jesus at alamin ang turo ng simbahan. Kami nagdadasal na makasama namin dito sa broadcast ngayong gabi. I will just pray for good health para sa kanila, kanilang mga pamilya. Ingatan niyo po. Nihiling namin ang inyong blessing sa kanila financially. Kami nagdadasal ng inyong patuloy na pagkilos sa buhay po ng mga kapatiran. Maraming salamat po sa inyong pagkilos. At yung mga kapatid po namin ng mga OFWs, ingatan niyo po sila kung saan man silang kontinente naroon ngayon, lalo na doon sa gitnang silangan na maraming mga OFWs probably ang mga minamaltrato ng kanilang mga amo. Pag-pray po namin ng Department of Migrant Workers na maasikaso po sila, ang lahat ng mga labor attaché doon sa mga lugar na nabanggit, na sana po ay maaksyonan kaagad yung kanilang daing. Ang lahat ng embahada sa iba't ibang kontinente, pakilusin nyo nga po sila, Ama, na maprotektahan ang mga OFWs. Praying kami sa kanilang pamilya sa Pilipinas, pakaingatan po ninyo. At hindi talaga sila pwede magkakasakit hanggat maaari. Ilayo sila sa anumang kapahamakan. At maraming salamat sa inyong pag-iingat. Pinagdadasal ho namin ang naiproklama ng mga senador at mga party list kaninang hapon. Sana ho maging tapat sila sa kanilang tungkulin, na wag lang silang gagawa ng batas para magsilbing proteksyon sa kanilang mga sarili interes, kundi ho gagawa sila ng batas para sa mamamayan. Especially yung mga nasa laylayan. Kami nagdadasal na yung mga halos na re-elect ng mga senador, ipakita nila yung tunay na paglilingkod, na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Lord, salamat sa gabing ito. Pagpapalain niyo ho kami na sana ho mamaya sa aming pagtulog ay magandang aming pahinga at bukas magigising kami ng may malakas na pangatawan at kaisipan. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Tulungan niyo kami, mahal na Inang Birheng Maria. Sa mga panalangin ito ay alam po namin na kailangan namin ng inyong tulong sa pananalangin. Kaya hindi ho kami nagsasawang ilapit sa inyo ang lahat ng concern namin at mga intentions. Maraming salamat po. Ihandaan yung aming kaisipan at puso sa mga oras na ito para sa gawain bukas. Pagpalain yung lahat ng mga kaparian sa kanilang mga preparasyon. Naway maging maayos yung aming pananambahan bukas. At sa lahat ng mga dadalo ay makapaghanda ang aming puso't isipan. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, God bless sa lahat. Sa lahat ng mga CFD nationwide, magandang gabi ho. At lalo na dito sa Bacolod, si Bro Christian Paul Gailan, si Doc Ray Entila, Doc Navarez, at sa lahat ng mga opisyales sa Diocese ng Bacolod. God bless mga kapatid. Sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. And bye for now.